Ang moderator lamang ang may karapatang magsabi kung ang katanungan ay lumalabas na sa paksa o napapaloob ba. So hanggang wala pong pagbabawal ang moderator, maaari po bang pakisagot po yung tanong? Malinaw po ba? Okay, wala po tayong personal na pinatutungkulan para po sa lahat ito. Okay, so iniwasan po natin yung maging bias, pero gusto po natin lahat na maging malinaw ang lahat. Maraming salamat po. At kung okay na yung mikropono po ng bawat isa, ituloy na po natin ang ating talakayan. So sa mga kaibigan, natin po narinig ang unang kaibigan na ginawa ng ating kapatid na Pastor Bentley Probadora. At ngayon po sa kanyang unang pagtindig, ating po tinatawagin sa balik po ng isla para pasinungalingan na si Jesucristo ang tunay na Diyos sa panahon ito at dapat sabihin sa loob ng 30 minuto. Ay katakalakayin po ito, Ustaz Rashid Marnad Indasan. Ustaz, iniimbitahan ka namin dito sa podium. Isang takbir. Magsisimula po ang 3 minuto sa kanyang unang pagsasalita. ويسر لأمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah Rabbil Alamin, ang lahat po ng papuri at pagkasalamat ay kay Allah, ang Panginoon ng lahat ng undanan. Narito po ako tumitindig sa harapan po ninyo, lalo na po sa mga hindi Muslim. Ang layunin po namin dito kasama ng mga kapatid ko ay maiparating po sa inyo ang mensahe po ng Islam. At bahala na po ang Diyos sa inyo. Yung patnubay po, hindi po sa amin. Pero isa pong privilege, isa pong karangalan po na kami po ay mangaral po sa inyo ng mga nakasaad na katotohanan sa Quran. Alam po ninyo, nung nakikinig po ako kay Pastor kanina, nararamdaman ko talaga yung lalong awa ko sa isang Kristiyano, no? With all respect. Alam niyo kung bakit? Kasi sa mga experience po natin sa pakikipagharap sa kanila, kung minsan talaga napapangiti na lang ako, napapatawa na lang ako Iba-iba po yung nakakaharap po natin. Iisa lang naman ang dala-dala nila, Biblia. Ngayon, nakarinig kayo ng kakaiba. Diba? Siguro na-miss kayo no? Wala daw Diyos for 34 years. Pastor, yan yung highlights mo Yung ng Diyos daw ay naging tao, wala ng Diyos. Nasaan ng Diyos? Wala! Wala ka, nasa lupa naging tao. Lampunin nyo, ewan ko na lang kung maniniwala kayo sa ganun doktrina. Hindi biro to. Hindi biro to. Concept of God to marami nga akong experience May na-experience ako. Ilan ang Diyos? Marami. Anong gamit? Biblia. Ilan ang Diyos? Isa. Pero 3 persona, Biblia Ilan ang Diyos? 2. May nakalaban ako. Hindi, 3. Iba naman, isa lang. Pero si Kristo tao, sinasamba Kaya ito ngayon, isa lang ang Diyos. Tama na sana Kaya lang yung Diyos na yun, naging tao, tapos hindi na naging Diyos. Tama na sana So, magkisimula po tayo mga kapatid. Alam mo ninyo, babasa mo na po ako ng Quran para maging malino po. Ang kagandahan po sa Quran, ang kagandahan po sa pananampalatayang Islam, sana maramdaman po ito ng mga hindi Muslim. At makahalata ho kayo. Wala ho kayong makikitang Muslim dito ang magtatalo kung sino po ang Diyos at ilan ang Diyos at sino si Jesus. Bakit po? Kasi napakalinaw ng Quran. Naawa mo ako sa Kristiyano
Talagang naliligaw eh. Isang akad, hindi mo tayo pwedeng pagkaisay ng libro ito. There is something wrong with this book. You are deeper, malaki pong difference eh. Magkakaiba ho kayo eh. Hindi lang minor, in major things. Sisimulan ko po sa inyo. Napakalinaw po ng sinabi ng ating kapatid kanina. Binasa niya ang Quran. Yan po ay nasa chapter 19, verse 30. At ang sabi po doon, sabi ni Jesus Christ, Inni Abdullah, tunay na ako ay alipin ni Allah. Ano po siya? Alipin ni Allah. Sa po pa si Allah, hindi po. Iba po yung Diyos, iba po yung alipin ng Diyos. Alhamdulillah, marunong po tayo umunawa ng lingwahe. Iba po yung alipin ng Diyos kaysa sa Diyos. At ang sabi ni Kristo, binigyan niya ako ng aklat. Ginawa niya akong propeta. At binigyan niya ako ng kasulatan. Sino po may nagbigay? Ginawa siya propeta at binigyan siya ng aklat. Malinaw po ang Quran. Hindi siya Diyos. Sapagkat siya alipin ng Diyos. Katulad din natin siya alipin ng Diyos. Kasi maliban kay Allah, ang lahat po ay alamin, ang lahat po ay nilalang. At ang lahat po ng nilalang ay alipin po ng Diyos. At maliwanag na sinasabi po ng Quran patungkol po sa paksang ito. Ang sabi po sa isang talata, sa isang ayat po ng Quran, ito po yung mababasa po natin sa Surah Al-Maidah, chapter 5, verse 72. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. Ang sabi ni Kristo, ومأواه النار. Mamaya papaliwanag mo natin. ومأواه النار. Iyon po ang sinabi ni Kristo. Ang sabi ho, talagang tumanggi ng sumampalataya ang mga nagsabi, tunay na si Allah ay ang Kristo na anak ni Maria. Samantalang nagsabi ang Mesiyas, Jesus, o mga anak ni Israel, sambahin ninyo, o anak ni Israel, sambahin ninyo si Allah, ang aking Panginoon at inyong Panginoon. Tunay na ang sino mang nagtatambal kay Allah sa pagsamba, ipagkakain ni Allah sa kanyang paraiso, at ang kanyang magiging kanlungan ay ang apoy ng impyerno. Ang kanyang magiging hantungan ay ang apoy ng impyerno. Pagkat haram Allah al-Jannah, ipagbabawal ni Allah ang paraiso. Kanino? Sa mga sasamba, magtatambal pa maliban kay Allah. Ang sabi rin dito, tunay na tumanggi sa sumampalataya. They do blaspheme. Nakakagawa sila ng pangungusom. Nakagagawa sila ng karumal-dumal na pahayag. Sino po yun? Yung nagsasabi na si Jesus ay si Allah o si Jesus ang Diyos. Bakit po? Kasi sinabi ni Jesus, pakinggan niyo ang Israel. Si Allah aking Panginoon at inyong Panginoon, siya ang inyong sambahin. Inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'budu hada siratul mustaqim. Ito ang matwidalala. At sino man ang sumampalataya, huwag maniwala, huwag magtambal sa pagsamba kay Allah, ipagbabawal sa kanya ang paraiso. Sa dinami-dami ng pagbabawal, paraiso pa pinagbawal siya. At ang iyong kasasadlakan, ang iyong hahantungan ay ang apoy ng impyerno.
Paano, pastor, kung totoo ito? Paano kung totoo ito? Malaking consequences. Kasi, mapupunta ka sa impyerno. Kasi hayaan kung tinuturo mo ngayon sa sandali ito, na si Jesus yung si Jesus ang Diyos na naging tao. Iba po ito sa Trinity, ha? Iba po sa Trinity. Hindi po pero ito, eh. Kailangan gamitin natin ang isip, eh. Isa-isay natin yung mga sinasabi ni Pastor. May kinalaman po sa kanyang doktrina. Yung aking pong reaksyon sa kanya, may kinalaman po sa kanyang mga sinabi. Ito po, dumuna ako dun sa turo nila. Nag-iisip kasi ako kanina, sabi niya, pinagdiinan niya, walang Diyos! O ilang years? 34 years. Pastor, may nakalaban ako dati sa Circle. Sa kanya, walang Diyos for 33. Lamang ka lang ng isang taon. Kasi, pinama mo yung nasa sinapupunan si Kristo. Gusto kong talakayin sandali yung tinan nyo, ha? Kung walang Diyos, sabi niya, yung Diyos daw ay naging Jesus at naging tao. Narito na sa lupa. Nasaan ang Diyos? Walang Diyos. Naging tao nga, eh. Inubad niya pagka-Diyos, eh. Nasaan ang Diyos? Walang Diyos. Alam mo, sa Quran, ganda talaga ng Quran. Ang sabi mo sa Quran, Allahu la ilaha illa al-hayyul qayyum. Siya si Allah. Walang Diyos maliban sa Kanya. Ang buhay, ang tagapagpanatili. Alam niyo salitang tagapagpanatili? Pag tinanggal mo ang Diyos, wala nang tagapagpanatili. Kung wala ng Diyos, who will control the universe? Sino na ang magbibintik ng nilikha? Nang siyang sinukot? Nang siyang libutan? Ang laki-laki talaga ng problema ng paniniwala mo. Tingnan mo, bakit? Pastor, kung walang Diyos, eh kanino nagdasal si Kristo? Pakinggan ko ninyo. Pakinggan ka sa kapatid. At lumakad siya sa dago paroon. Lumakad siya. Iniwan niya yung talaga niya. At siya'y nagpatira pa. Nagsudod, nagpatira pa. At nananalangin na sinasabi, Ama ko, kung baga maaari ay lumampas sa akin ang sarong ito. Ayaw niyang mamatay. Diyos ko, hanggat maaari, alisin mo ang sarong ito, sarong ng kamatayan. Ayaw niyang mamatay. Ngunit hindi. Kunin mo, kapatid. Gayon may huwag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Ngunit hindi yung ayon sa gusto ko, kundi ayon sa gusto mo. Iba yung gusto niya sa gusto ng Diyos na kinakausap niya. Eh kung walang Diyos, sino kinakausap niya, Pastor? Lalabas ganito. Diyos ko, ako rin pala yun. Ano gusto niyang palabasin? Kanino siya nagdadasal? Nagpari ito. Tanggalin niyo ang sarong ito. Ako rin pala yun. Ganun ang gusto niyang palabasin niya, Pastor. Naku, mahirapang may paliwanag niya. Sabi mo, hindi ng paksa. May hindi na naman sa paksa natin yan. Kasi yun ang main doctrine na dala-dala mo. Eh, ito pa isang problema. Nung nakikita ko, sa isang talata ng Hebrew chapter 5 verse 7, pakibasa mo kapatid, sa English, babasahin ko na Tagalog. God has the power to save Jesus from death. Ulitin mo? Pakiulit ko. God has the power to save Jesus from death. God has the power to save Jesus from death. Yeah. And when Jesus was on earth, he did God with loud crying and cursed to save him. Ayun. Tapos, my prayer is answered. Dito po sa Tagalog, sa mga araw ng kanyang buhay dito sa mundo,
Si Jesus ay naghandog ng mga panalangin at mga pakiusap na may malakas na pagtangis at pagluha sa may kapangyarihang magligtas sa Kanya mula sa kamatayan at siya'y dininig ng dahil sa Kanyang pagpapakumbaba. Ito, pastor, siya ay nanalangin, tumangis at lumuha, nagmamakaawa. Kanino? Kung walang Diyos, kanino siya nagmamakaawa? Kanino siya umiiyak? Sa may kapangyarihang magligtas sa Kanya sa kamatayan. Sino nagligtas sa Kanya sa kamatayan? At siya'y dininig. Tingnan niyo, God healed him at siya'y dininig nang dahil sa Kanyang pagsusunod. Sino yung nakinig sa Kanya? Ano, lalabas siya din? Siya din yung nagsalita, siya din yung nakinig, siya din yung tumugon. Ang laki talaga ng problema. Ang hirap na. Hindi ko alam kung paano papaliwala yung pastor yung ganyan. Iniisa-isa ko lang kasi yung sinabi niya, binanggit po niya. Binanggit po niya yung talaga. O yung paniniwala niya. Ako, hindi po ako naniniwala na si Jesus sa panahon ito ang tunay na Diyos. Sapagkat kanina pinabasa ko siya, marami po siyang paliwanag sa mga talata-talata. Pagsasama-samahin yung kanyang mga binabasa. Pero walang hayatang mababasa na si Jesus po ang tunay na Diyos sa kasalukuyan. Alam ko po yung sinasabi niya. Ginagamit din po niya ng Trinitarian. Marami pong talata sa Biblia na ginagamit ng iba, mga proponents of Jesus God. Pero ito po, pastor, wala po kayong mababasa na yung Diyos mismo ay naging tao. Yun po pinapahala po sa inyo. Yung katagang ang Diyos ay naging tao. Yung Diyos na lumalang sa atin ay naging tao. Hindi po pwede yun. Sapagkat, biblically speaking, sa Quran malinaw yun. Sa Quran, yung Diyos, hindi po siya tao at hindi siya pwede maging tao. Bakit po? Kasi po, hindi po niya sasalumatin ang kanyang pangalan. Isa po sa kanyang mga pangalan, Al-Quddus, ang Banan, As-Salam, Wallahu alladhi la ilaha illa hu, Alimul ghaibi wash-shahada war-Rahmanur Rahim. Wallahu alladhi la ilaha illa hu, الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. Ang lino, ang ganda na sinabi ng Allah patungkol po sa kanyang pangalan. Siya ay si Allah. Pakinggan po niyo. Na walang Diyos kundi siya. Ang hari, ang banal, ang sakdal. Ano pong ibig sabihin ng sakdal? Walang kapintasan. Perfect in the highest sense of the word. Kaya po ang Diyos nagpapakilala sa Quran, kailanman ay hindi siya pwedeng hindi maging sakdal. Walang panahon, walang taon, walang buwan, walang linggo, walang araw, walang sandali na walang Diyos. Napaka-imposible yan, pastor. Para kang saying atheist. Walang Diyos. Kung 34 years. Ang tinuturo namin, la ilaha, walang Diyos. Tama mo yun. Walang dapat sambahin. Kaya lang may karugtong. Illallah. Kundi si Allah. Sa kanya, walang Diyos. For 34 years. Hindi mo pwede yun. Walang panahon. Mamaya, babalik mo po yung binasa ko. Tingnan nyo, ha? Sa Biblia, ito po ang sabi, I'm using the Bible against sin. Because nagpasa rin naman ang Biblia. At sa pagbabasa ko, kung sakulan lang sana, naniwala na po ang mga tao, katulad ni Pastor, tapos na po itong usapan niyo. Kaya lang, hindi pa siya naniniwala sa Quran. Pero malay mo. Hindi pa siya naniniwala sa Quran. Kaya gumagamit po tayo ng Biblia para makatulong po sa mga katulad po niya. Na yung kanyang doctrine ay sa lumat mismo yung Biblia po na binabasa niya. Bakit po? Sa isang talata po ng awit, mababasa po natin sa chapter 19.
Tinanong natin kung tama yung paniniwala ni Pastor Benue. Panginoon, ito ay naging aming tahanan dako sa lahat ng salilangit. Bago nilikha ang mga bundok o bago mo nilikha ang lupa at ang sanlibutan, ikaw ay Diyos mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan. May panahon ba na hindi siya naging Diyos? Hindi po. Ikaw ang Diyos mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan. Wala pong sandali na hindi siya naging Diyos. For eternity to eternity, He is God. Always God. Pagkatapos ituturo mo, anong Diyos? O pertito Diyos. Ngayon, si Kristo po, biblically speaking, meron po siyang tinuro kung sino po ang Diyos. At iisa lang yan. Alam mo natin yun. Ang ipapalusot na dyan, yan kasi Rachid, habang siya'y nasa lupa, habang nasa lupa si Kristo, hindi siya Diyos. Kaya nga tinatanong ko siya, sino po yung Diyos? Siya po, sinabi niya, sinugo siya ng Diyos. Sino po ang nagsugo sa Kanya? Ang sabi niya, sa pagkakaunawa, wala, labas siya din na nagsugo sa Kanya sarili. Iba po yung nagsugo sa sinugo. Iba po si Kristo sa Diyos. Isang talata po ng Juan, Pastor, kung si Kristo po ang Diyos, bakit niya sinabi ang mga bagay na ito? Kung siya din yung Diyos na naging tao. Una-una, wala pong sinabi sa Jesus, ako yung Diyos, naging tao lang ngayon. Wala po. Wala. Tapos, wala rin na sinabi, nung siya ay resurrected na rin, at umakla siya na langit. Binalik ko na pagka-Diyos ko, wala akong gano'n. Diyos ulit ako, nag-downgrade lang ako, naging tao. Tingnan mo, Pastor, sa Juan 7, basahin natin. 7, ang talata 28 at 29. Sumigaw si Jesus habang nagtuturo sa templo. Ako inyong nakikilala. Kilala niyo ko. At nalalaman din ninyo kung taga saan ako. Hindi ako pumarito sa aking sariling otoridad. Naintindihan mo ba yung Pastor? Hindi ako naparito sa aking sariling otoridad. On my own, I did not come here. Hindi ko na pamunoy. Tapos sabi mo, siya rin nagsubo sa kanya sarili. Hindi ako pumarito sa aking sariling otoridad. Subalit ang nagsubo sa akin, ay siyang totoo na hindi ninyo nakikilala. Sinasabi ni Kristo, kilala niyo ako. Pero yung nagsubo sa akin, hindi niyo kilala. Pareho pa rin ba yun? Bago naman, no? May nagsugo sa akin eh. Hindi niyo kilala yun. Sana kung salin yun, hoy, yung nagsugo, ako yun. Ako din sinugo ko sarili ko. Hindi naman ganun eh. Diba? Hindi naman ganun. So malino yung distinction ng dalawa. Magkaiba talaga. Mali yung sinasabi ni Pastor. Siya din yung Diyos. Sana sinabi ng malinaw, ako yung Diyos na naging tao. Hindi po. Sana paliwanag mo mamaya, bakit nagkadawang tao ang Diyos? Bakit ba nandito si Kristo? Ano yung papangalan niya? Ipapangalan niya, walang Diyos? Hindi po gano'n. Anong sense? Bumaba siya. Sabi niya, tagalangit daw. Mamaya, tatanungin natin, si Kristo lang ba ang tagalangit? Porque ba nasa langit na, Diyos na? Gumamit pa siya ng Quran? Si Kristo daw nasa langit ngayon. Patunay yun, nag-Diyos siya, tagalangit siya. Si Kristo po nasa second heaven lang. Si Abraham po nasa seven heaven. For your information. At yan po, langit, itaas lang po yan, hindi po paraiso yan. For your information, para malaman po nyo kung ano katulang sa Islam. Ngayon, tingnan nyo paano po
po siya ang Diyos. Sabi ni Cristo, sabi niya, yung pagiging Jesus, tao yun, tao. O, nilalabas, hindi siya Diyos. Di ba? Eh, sa paksa pa lang, patay ka na eh. Sabi mo yung Jesus, yung naging tao, hindi Diyos. Eh, bakit mo yung sinasabi, si Jesus, ang tunay na Diyos? Eh, alam ko pag sinabing Jesus, yun yung tao, hindi Diyos. Malinaw talaga, ang Diyos ay hindi tao. 23:19 ng bilang. Ang Diyos ay hindi tao. Ang Diyos ay walang katulad. So, pero may palusot siya. Ang pangalan ng Diyos, itinapit na ngayon salitang Jesus. Ito problema, Pastor. May babasahin ako. Ilang minutes lang. Ano ito? Kung ang Diyos ay si Jesus, sa langit, ito, lagpas pa sa langit. Ibig sabihin, hindi lang sa ngayon. Sa araw ng paglukom. Pakinggan mo ninyo. Sabi mo sa isang talata ng Corinto, 15:24, Pastor, kung si Kristo ang Diyos, bakit po ganito? Si Kristo, sabi mo rito, susuko sa Diyos. Sa araw po ng paglukom, He will surrender unto God. Susuko si Kristo. Kanino? Sa Diyos. Upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Ewan ko na lang, pag naniwala ka kay Pastor, na yung sumuko at pagsusukuan, pareho lang. Ang hirap pala, buti na lang, hirap pala maging direktor ng pelikula to eh. Ha? Kasi pag naging direktor ng pelikula to, yung bida at kontrabida, pareho lang. Diba? Rashid! Sumuko ka na! Napapaligiran na kita! Suho na ako! Papareho lang yun, isa rin. Ganun po pinapatakbo ni Pastor. Sagutin mo itong Pastor. Susuko si Kristo sa Diyos sa araw ng paghukom. Kung siya ang Diyos, kanino siya susuko? Kanino siya susuko? Ang hirap, alam mo, ang hirap maniwala sa doktrina ni Pastor eh. Oh, kunyari, na-hold up ka. Na-hold up ka, magre-report ka sa polis. Sir, na-hold up po ako. Sige, pakinggan ka. Kailan ka na-hold up? Kanina po, alas 2. Nakikilala mo ba? Namumukha mo ba kung sino na-hold up sa'yo? Opo. Sino? Ako din po. Kasi yung hold up at saka yung na-hold up, pareho lang. Ang hirap eh, kung naniniwala ka kung maniniwala ka sa doktrina ng Pastor, ganun lang lalabas eh. I wonder, paano lang kung ikaw ay na-raise? Sino kaya ang raise? Pag tinanong ka ng pulis. Ganun po gusto palabasin ni Pastor. Ngayon, hinahamon ko siya, wala po kayong mababasa na yung Diyos sa Old Testament ay magiging tao. Wala pong mababasa. Wala kayong narinig sa Kanya. Ang dami yung paliwanag eh. Hindi naman ang ginagawa ng iba eh. Ha? Pastor, mga Muslim ang kaharap mo. Sa Muslim, sa Islam, sa Quran, napakalinaw. Sino ang Diyos? Tunay, sabi ng Diyos. Tunay na ako si Allah. Nagpapakilala siya kung anong pangalan niya. Pagod-ni, kaya sambahin mo ako, wakimus salatu alayhi, at kayo magsagawa ng pagdarasal bilang paalala sa akin. La ilaha illa ant. Walang Diyos, kundi ako. Ano po eh? Kaya yung mga tao naging balik Islam, nagbasa ng Quran, ang liwanag sa kanilang utak, sa kanilang isipan, na walang dapat sambahin malibang kay Allah. Iisa lang ang Diyos, walang pagtatato. Maranaw man, tausog man, Maguindanao man, Iranon man, Tagalog man, Ilocano, Bisaya, iisang paniniwala. Sino ang Diyos? Siya ko. Eh bakit po sa Kristiyano, watak-watak mo kayo? There must be something wrong with the book.
At wala pong tinuro si Kristo, siya po yung Diyos na naging tao. O Israel, ako yung Diyos na naging tao. Wala po. At wala rin siyang sinabi, ngayon nasa langit na ako na yung Diyos ulit. Bumalik na, may Diyos na ulit. Ang hirap niya, no? Paano walang Diyos for 34 years? Eh sino po who will maintain the creation? Sino po ang lumikha sa mga bata ng mga panahon ngayon? Sino po ang lumikha sa mga babies? Wala namang nilikha kasi pag sinabi ng Diyos, huwag man nilikha. Eh kung wala ng Diyos, sino pa tagapaglikha sa mga panahon ngayon? Binasa niya pa yung Gawa 3:15, at inyong pinatay ang may akda ng buhay. Si Kristo daw ang lumikha, manglalalang. Nilikha, pinatay ang may akda ng buhay. Ano ba ito klaseng salita yun? Yung may akda ng buhay, pwede palang patayin. Parang contrary. Sa may akda ng buhay, pagkatapos pwede pala siyang patayin. Pero sa bandang huling talata, at siya'y nabinuhay ng Diyos. Hindi niya masagot kanina, sino bumuhay ni Kristo? Hindi, nung ano siya, nung lecture. Di ba? 1 minute na lang siguro, bibigay ko na kay Pastor. So maraming salamat po sa inyo. Ito po yung unang tinding ko, mamaya po ulit. Alhamdulillah. Okay, maraming salamat, Brother Rashid Dasan. Pwede kang pumalit sa iyong ruwela. Ipagkat sa ko may microphone sila, Pastor. May microphone kayo, Pastor? Ito yung... Wala ba tayo ibang microphone? Okay, panibigay na lang. Okay, so... Ito, ikutos ko muna ha. Ito po ay 15 minuto or 15 minutes na cross-examination. So magkaroon ay si Pastor. Unawain lang natin ang mag-desisyon po kung dapat sagutin o hindi ay yung moderator lamang. Okay, so ano po? Kasi kapos tayo sa microphone. Oo. Wala microphone na ito. Okay, ang request niya na babalik doon para daw pagas. Okay? Okay, ito pa sa plan po. Mag-provide pa tayo sa mga microphone. Yan ang ito, yung minuto na yun. Kaya parang hindi ko lang po ito. Hindi kaya? Tanong kapatid na po. Una kong tanong. Sinabi mo sa amin kanina na walang mababasa na sa Yeso Cristo ang tunay na Diyos ang tanong ito at dapat na sa Kristiyan. Tanong po. Meron ka rin ba mababasa sa Quran na sa Yeso Cristo ay tao lang at hindi tunay na Diyos sa Quran? Pwede ko rin balik sa'yo, hindi yung paksa natin. Tanong ko, Ang burden of proof para patunayan mo si Kristo kung siya ay Diyos, nasa iyo, ako tumututol. Yan ang hayagang wala sa topic na sa tao. kasi sandali lang, tinatanong mo ako kung saan mababasa. Ganito po yan, alam mo ninyo, yung Letra po letra. sa Islam po ganito. Pag sinabing Pag sinabi mong Abdullah, mas mababa ka pa sa tao. Alam mo bakit? Kasi yung ipis, Abdullah rin alipin ng Diyos. Hindi, huwag ka naman Yung paliwanag. po sagot ko. Ang tanong ko simple lang, ulitin ko ang tanong. Meron ka rin bang mababasa sa Quran, word for word, letra for letra, Pastor, na si Yeso Cristo ay tao lang? Pastor, ganda. Yan ang tanong ko. Ganito, Pastor. Meron ba wala? Sandali lang, sagot ako sa'yo. Ito, Pastor. Ang topic natin si Jesus Hindi, sagutin mo, meron ba wala? Sandali. Ito ang tanong ko, meron ba wala? Inaamin mo na yung si Kristo lumalabas ay hindi talaga tunay na Diyos. Kasi binabalik mo sa akin ang tunay. Hindi
ka, ang tanong ko, hindi yan. Simple ang tanong ko. Huwag ka naman paliwanag, meron ba o wala? Ang nakalagay po, nagpakilala na si Kristo, ayaw mo lang Ay, hindi intindihin. niya sinasagot. Lalampasan ko na yung tanong. Abdullah. Hindi niya sinasagot yung tanong. Lampasan ko na lang. Kasi, La ilaha illa, hindi Abdullah. aminin mo na lang, wala rin mababasa sa Quran na si Yeso Cristo Wala po sa topic yan. Wala po sa topic. Eh kaya nga, wala rin mababasa sa Quran. Okay, Wala rin po mababasa, ako tao lang sa Okay, Quran. wala rin mababasa. Lahat. Para pinagsan mo sa ito, balikan natin, si Yeso Cristo, ang tunay na Diyos sa panahon ito at dapat sambahin. Hindi po nakalagay, Tao lang. patunayan na tao. Ano niya technical eh, tao lang. Hanap niya. Kasi sila po, ano? Bias, para hindi kayo Kasi may una bias dito. Kasi ganito yan, papakita ko sa inyo yung punto, no? Tinanong mo sa akin kanina. Magtanong ka kapatid. Magtanong ka. Tinanong mo sa akin kanina na saan nababasa sa Biblia. Gamit mo yung Biblia. Opo. Gamit mo rin Quran. Na si Yeso Cristo, letra por letra, tunay na Diyos at dapat sambahin. Ang tanong ko rin sa'yo, meron ka rin ba mababasa sa Quran, letra por letra? Kasagot ako. Paniniwala ko, tao si Cristo. Nakasagot doon, ang nakalagay po sa Quran, si Kristo, sugo lamang. Kaya nga, wala ka Pag mababasa. sinabi sugo lamang, tao din yun eh. Okay, wala Tao wala pa yung mababasa. talaga yun eh. Basta ang tanong, walang mababasa. Basta, kaya po nakalagay, Ibnu Maryam, kasi tao po Okay, siya. wala mababasa. Anak siya ni Maryam. Tanong. Okay, ang malaga, walang mababasa. Hindi naman yan ang paksa eh. Itong paksa ho. Tanong. Sinabi ko ba kanina na si Yeso Cristo ay Diyos sa lupa? Bakit sinabi mo sa akin, Diyos siya? Sabi mo sa akin kanina, si Yeso Cristo ay hindi Diyos sa lupa. Sinabi ko ba na Diyos siya sa lupa? Pasensya na po, hindi ko po, wala po akong matanda na sinabi ko po. Sabi mo na si Kristo ay Diyos sa lupa. Kapatid, ano, para makita mo. Sabi mo, si Yeso Cristo ay sugo niya na at hindi Diyos. Opo. Sinabi ko ba na Diyos siya sa lupa? Yung ginagamit mong versikulo sa Wala po akong ganong ginamit na argumento. Alam ko Ang paniniwala argumento mo. mo ganito. Pastor, alam ko paniniwala mo si Kristo Diyos sa lupa. Hindi, Paulit-ulit ko sinabi kanina eh. Nung siya'y naging tao, hindi na siya Diyos. Sabi mo. Yun po ang pagkakaunawa ko sa doctrine. tanong ko rin. Opo. Tinatanggihan mo ba ang binasa ko sa John 1:1 na ang verbo ay Diyos? Ganito po yung... Sagot lang, tinatanggihan mo ba o hindi? Sasagot nga ako eh. Ganito yan. May problema kasi ganito yan. Ang nasa Greek, Tontios. Huwag ka naman Magkaiba yung Hotios sa Tontios. Yung po sagot yan. Kaya meron pong translation sa ibang talata, sa ibang version ng Bible, and the word was a God. Small g, a God. At merong version, and the word was divine. Kaya hindi po ako naniniwala na yung Diyos mismo ang Diyos. Kapatid, hindi naman ko sinabi ko, Mr. Moderator, mag-a-adult sa inyo kasi para kung titingnan ko, hindi kayo bias. Kasi ang ganito ang tanong ko, ang tanong ko simple lang, categorical lang, ang tanong ko, tinatanggihan mo ba ang John 1:1 na ang verbo ay Diyos? Opo, tumatanggi po. Okay. Kung po yung si Kristo yun, tumatanggi po ako. Hindi na maliwanag. Ang Diyos. Tinatanggihan mo. Pangalawang tanong, tinatanggihan mo rin ba na sinabi ni Yeso Cristo na ako'y mula sa langit? Ganito po yan. Tanggihan mo lang, o hindi. Muslim po ako. Hindi lang po siya ang galing sa langit. Kaya nga, Babasa po ako. Eh kung may babasa ako, hindi lang si Kristo ang galing sa langit. huwag mo lang basta Oh, sabi hindi. mo, tinatanggihan mo. Hindi lang siya ang galing sa langit. Tinatanggihan mo ba ang Mika 5:2 na ang galing sa walang hanggan ay papagito sa Dilawin Bethlehem? natin ha. Pastor, ako po Muslim. Parang sinasabi niyo, naniniwala ka ba sa mga sinasabi ng Biblia? Hindi po ako naniniwala sa Biblia. Ayan! Kaya ko lang ginagamit ang Biblia laban sa'yo. Siguro ang paksa natin, ano ba ang salita ng Diyos? Ay, next time. Pero hindi yan ang tanong. Bumali ka next time. Hindi yan ha, sabi. Basta ang sabi ko, tanggihan mo lang. Okay, naniniwala ka ba sa matandang Yung iba? sa Mika 5:2, hindi po si Kristo yun. Yung po paniniwala. Sino yung pumunta sa Bethlehem? Ano? Sino yung pumunta sa Hindi, Bethlehem? basta hindi si Kristo yun. Ibig mo sabihin, tinatanggihan Kasi mo ang maghahari matandang mo lang tipan. hanggan, hindi naman siya naghari. Kapatid, tinatanggihan mo ang matandang tipan. Opo, tinatanggihan ko. Bakit sa inyong Ano lugar? ba? Ang tinutukoy niyo, sandali. Ang tinutukoy mo bang matandang tipan? Ito pong matandang tipan sa Old Testament? Oo, sa Old Opo, alam niyo bakit? Kasagot ako. Kasi nakalagay doon sa lumang tipan niyo, sa Bible, ang Diyos ay nagsisi
at nalumbay ang kanyang puso. Sabi niya sa 6:7, sabi niya sa tao na gumawa ng masama, nilikha niya ang tao, gumawa ng masama. Pinagsisisihan ko na nilikha ko pa kayo. Okay, naniniwala tayo. pinamamalian mo pala ang matandang tipa ng Biblia. Kapatid, hindi mo pa alam ang Islam eh. Hindi naman kami naniniwala sa Biblia eh. Huwag mo ipilit. Opo. Marami, hindi mo pa alam yung basic belief Kaya namin. hindi kami magtugma. Dahil siguro ang unang paksa dapat namin, ano yun ang salita ng Diyos? Biblia ba? Okay, tanong ulit. Nung siya po ba ay pinatay, siya po ba, nung sa aklat ng gawa na binasa ninyo, siya ay pinatay, binasa niyo ron, at siya ay pinatay, at tanong ko, nung siya ba ay pinatay, Diyos ba siya? Sandali lang. Bakit sinabi mo sa akin kanina, Linawin ko lang. Tinatanong mo ba ako kung naniniwala ko kung si Kristo ay namatay? kasi ganito yun kapatid, ano? Sabi mo kanina, hindi, tinatanggihan mo yung aklat ng gawa. Opo. Kaya nga ang tanong ko, bakit pinatunayan ko ba nung siya pinatay Diyos siya? Kasi gusto mo Ang tinatanggihan ko po sa gawa, yung salitang ganito. At inyong pinatay ang may akda ng buhay. Napakalaking kalokohan po yan. Yung may akda ng buhay, pwede palang patayin. Ewan ko lang paano mo natanggap ang Naniniwala ka ba na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat? O si Allah ay posible sa Kanya? Opo. Siya po'y may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Imposible ba sa Diyos? Ano po? Imposible ba sa Diyos na siya'y maging tao? Ganito po yan, pinaliwanag ko na sa kansenyo kanina. Wala pong imposible sa Diyos. Okay. Pero, yung kanyang gagawin, yung mga bagay na gusto niya. At kapag gusto niya, kaya niyang gawin. Bakit po? Wa inna Allah kulli shay'in. Okay. Ikaw na rin ang nasabi na kung kaya niyang gawin, ang anumang gusto niyang ibigin. Oo, yung gusto niya. Imposible ba sa Diyos na siya'y maging tao o kaya naman pala gawin lahat ng bagay? Opo, imposible sa Bible, ayaw niya. Hindi pwede. Binasa nyo kanina eh. At mababasahin pa sa inyo mamaya. Ganito po yan. Ang Diyos po, hindi niya pwedeng salungatin yung kanyang sarili. Yung kanyang sariling pangalan. Siya po ay sakdal, perfecto. Perfecto po ang Diyos. Sakdal, perfect, walang kapintasan. Hindi po niya gagawin na magkaroon siya ng kapintasan. Yun po. At hindi pwedeng maging tao. Bakit? Kasi ang Diyos ay hindi tao. Ano? Yung ginamit mo Hosea 11:9. Kaya 11, tama ba ko? 11:9. Taka bilang po. Hindi tao. Bilang, 20. Kung siya ba ay tao, Diyos pa rin ba? Sinabi ko ba yun? Bakit mo pinatutunayan sa akin na hindi nga siya tao, ay hindi siya Diyos sa lupa, sapagkat siya ay tao? Sinabi ko rin ba yun? Bakit mo ginagamit sa akin ang versikulo ng Hosea 11:9? Samantala hindi ko naman yung kayo yung palisiya. At tanong ko kapatid, ginamit ko ba ang versikulong yun para sabihin mo sa akin na siya ay hindi Diyos? Sayang yung tanong mo, kaya ginamit ko, kaya hindi. Wala namang silbi yun eh. Wala namang significance yun eh. So, ayusin yung tanong mo. Kapatid, pinapakita ko sa'yo kasi gumagamit ka na hindi mo. Ginamit yung talata na yun para patunayan sa ang Diyos ay hindi tao at hindi Ayun na rin po sa inyong Quran. Opo. Ano nabasa ko sa Quran na ang inyong propeta, naniniwala sa batas ni Moises at saka sa mga propeta. Batas ni Moises. Wala pong nakalagay na batas ni Moises. Meron pong nakalagay, Taurat. Opo. Yung po bang propeta Isaiah, pinaniniwalaan ba ninyo? Ganito po yan. Sayang yung tanong mo eh, kasi ngayon eh, Kapatid, sagutin mo lang yung tanong ko. Opo, ganito po yan. Naniniwala po kami sa Torah ni Moises at saka Injil o Ebanghelyo ni Kristo. Pero ito, tandaan mo kapatid, ito ay ibinaba. Wa anzala Taurat wa Injil, ito ibinaba mula sa langit, mula kay Allah. Ibinaba kay Moises, ibinaba kay Kristo. Hindi ito yung sinulat ng kung sino-sinong author na walang magawa, ng sulat lang na hindi kilala ng sinulat. So,
Kung naniniwala ka na si Kristo ay merong ebanghelyo, naniniwala ka ba sa sinabi ni Kristo, bago pa si Abraham ay ako'y ando na? Ganito ho yan. Tinatanong nyo sa akin ngayon kung yung Injil na sinasabi sa Quran ay yung Bible o yung New Testament na sinasabi nyo, hindi po ako naniniwala. Okay. Hindi ka naniniwala para sa New Testament. Kasi ang nakalagay sa tunay na Injil, Inna Allah Rabbi wa Rabbukum. Pero po sa matandang tipan, naniniwala ka ba? Siratun mustaqim. Ang nakalagay sa tunay na Ebanghelyo, si Allah ang aking Panginoon at inyong Panginoon. Siya ang iyong sambahin. Ito ang matuwid na landas. Last question, last 20 seconds. 30 seconds. 3 minutes. Okay. Sabi po ninyo kanina, ipinahayag ni Allah kay Jesus, kay Moises, ang pangalan ng Diyos. Ipinahayag ba sa Biblia, yan sa propeta Isaiah sa matandang tipan, ang pangalan ng Diyos? Alam niyo, sa panahon ni Moises ay Allah? Ano po? Ganito. Pinahiwatig, pakiwag yung tanong, Ano po ganito? Sabi mo kapatid, ipinahayag ng Diyos o ni Allah ang ebanghelyo kay Jesus, kay Moises. Pinakilala ba ni Moises na ang pangalan ng Diyos ay si Allah? Opo. Kasi ang sinasabi ko nga sa iyo kanina, yung tunay na Torah, ay ito sa Arabic Bible niyo, puro Allah ron. Basahin po ninyo. Yung Arabic Bible akong dala rito, puro Allah. Pero hindi naman yung topic natin eh. Mate-technical kayo dyan. Pero kung tinatanong mo, sino po ba ang nagkapakilala kay Moises? Ito po, pakinggan po ninyo. Sa tunay na Torah. Sabi ho nito, sinasabi ho, Innani Allah, la ilaha illa ana. Tunay na ako si Allah, walang Diyos kundi ako. Kaya kami mga Muslim, Pastor, sumasagot ako. Kaya kami mga Muslim, walang problema kung ano o sino ang Diyos o ano pangalan ng Diyos. Lahat ng Muslim, ano pangalan ng Diyos? Kapatid. Ay, yung mga Kristiyano, may problema kung ano ang pangalan ng Diyos. Sandali lang kapatid moderator, kasi ang tanong ko, ang binasa mo, Aramik, saglit ba? Ano yung naunang matanong sa akin? Ang Aramik ba o Greek? Arabic po. Siguro. Kasi si Kristo, hindi naman nagsalita ng Greek. Kapatid, sa Biblia ba, naniniwala ka ba kay Moises? Opo. Si Moises. Sinabi ba ni Moises sa Biblia? Sa Biblia natin. Biblia naman. Opo. Na ang pangalan ng Diyos ay si Allah? Basahin mo nga sa Biblia. Sa Arabic Bible po, nakalagay. Basahin mo. Sa Arabic Bible po. Kapatid, ang ginamit ko na sali noon, Hebreo. Sa Okay, pinaka-original teka lang, at sandali. Griego. Ano ba pangalan sa Hebreo? Wala namang pangalan sa Hebreo. 30 seconds. Wala pong nakalagay sa Hebreo. Anong pangalan sa Hebreo? Kung tatanong. Sasabihin ko sa'yo. Anong pangalan sa Hebreo? Y-S-W-S. Hindi pangalan yun, letra yun eh, pambira. Pero kung hindi na, ano po ang pangalan na nakalagay sa Hebreo? Tandaan po ninyo, Letra. kapatid, yun ang nakalagay na pangalan. Gusto wag mo nang dagdagan. Hindi pangalan yun. YHWH, pangalan ba yun? Stop! Okay na po. Pasensya na, kailangan rin patuloy na